Yan po mga kabantay, tayo pinakahuli nakakuha ng ano, ng tilapiyang maliliit. Ayan. Pagka na yan. Pwede na po yan. Kesa po wala tayong ulam. Pagkawan po tayo ng ating makakain, mga bantay. So ito po mga kabantay, sabi ko po sa inyo, ano, maliliit lang po yan. Ayan, oh. Hindi naman po sila kalakihan ganun kalaki. May isang hipon, may lukawak na maliit, tilapiyang maliit. So pwede na po yan, mapagtyagaan na po natin namin yan. Kesa po sa wala dito po. Ayan, tara, let's go, kain na tayo. That's eating time. Ayan, kain na po tayo. Mga bantay. Thank you po Lord. Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you po. Kain na po. So ang oras po natin alas 9 na. Alas 9 na tayo kakain. Dahil hintayin po natin makaano yung ating palabas. Kung meron tayong makakuwang kahit tilapiyang maliit. Ayan, may nakakuha po tayo ng maliit na tilapia. Ayan po. Hindi po siya kalakihan. Ganyan lang po siyang kalaki. Ayan. So pwede na po mapagtyagaan yan. Kesa po wala tayong ulam. Ito po ay ano, pangat. Sinasabi po ng iba, dahil nalatasdan tayo, nakita tayo ng ulam dito. Talaga po sumasapit talaga po sa akin, sa amin. Yung minsan wala po tayong ulam. Ang itlog yung manok. Ayan, pag nangitlog yung manok, at ayoko silang palimlimin, yan. Yun po yung ulam namin. O yung ulam ko.
Ito nga, mga kabantay, no? Pag sinabi ko pong wala akong ulam, ano nga po sa mga nauna ko sa amin, sabi ko, wala nga kaming ulam eh. Sabi nila, nasa presdahan ka, wala kang ulam. Hindi po, mga kabantay. Kung may alaga tayong bangos, ipon, hindi naman po natin pwedeng kunin yan. Dahil ginagasan po yan ang ating amo. Kahit maliit na isda, kung meron, butaga na yan. Basta meron tayong mayulam lang. Kahit chip ulo lang, pwede na. Diba? Ito po ito. Ito sa pong ko. Luka ako, napakaliit oh. Kala nyo lang po malaki yan, pero maliit. Hindi na po malaki yan. Kailangan lang po malinaw ang mata. Kung magaling po kayo sa malat ng tinik sa inyong bibig. Pagka hindi po, sigurado po, tinik, mga kabuding. Late po na to. Sabi tayo ng ano? Sabi tayo ng suka na may pang. Kasi dito ka na po puputol niya pagkain. Ito po ang ating tira pang ulam, pero kakain pa tayo. Hindi po doon mga tira. So, sa mga ano nga po pala, no, paliwanag lang po, no. Bari po natin kayo. Di ba po tayo nasasaktan pagka yung biglang tumusok sa ating ngalang-ala o sa lalaman natin. Ang gawin niyo lang po, pagka po naramdaman yung tumusok siya, po kayong lumunok. Bayaan nyo lang po siyang andag ito. Umayon. Dahil yan naman po ang ating pagkain ay may kasama po yan laway, no? Tsaka yung po ating lalamunan na may kasama laway yan. Na siya po ang dahan-dahan na yan. Kurad po meron po akong naramdaman na tumusok sa lalamunan ko. Pabayaan ko lang po siya na kusang iayon ng laway
para pag lunok mo ay mawala na siya. So yun. So ganun lang po. Bari nararamdaman niyo pong natinig kayo. Huwag niyo pong idahak o kasi bangkargang po sa atin. Pag natinig, ganun agad, diba? Dadak natin. Huwag po. Bayaan niyo lang po siyang umayon sa kailangan ng. Kasi yung puntinik, pag ganyan po yan, sa lalamunan, nakaganyan po tayo. Tutusok pong ganyan yan. So pag tusok pong ganyan yan, so meron pa yung ating lalamunan dito ay may laway yan. So ngayon, dadaan-dahan po yung gaganyan. Huwag lang po talagang tutusok na, kasi meron po kasi na natinig tayo, lulunok agad tayo ng kanin na ganyan. Huwag po, kaya lang po natin siyang kung saan gusto niya umayon yung tinik niya. Kasi po kusa po yung bababang ganyan, dahan-dahan kusa po yan. So kung nakatusok po ganyan yan, ito po yung ating butas na lalamunan, nakatusok po siyang ganyan, dahan-dahan po yan gaganyan. Parang ano ba? Yan. Kung nakatusok po siyang ganyan, papasok po tayong ganyan, dahan-dahan po yan gaganon. So dun po tayo lumunok. Siguro po mga 5 segundo o higit pa bago tayo lumunok, tapos inom tayo tubig, kain tayo ng kanin. Yun po, mawawala po yun. Kasi po ako, madalas po ako natitinik ng ganyan. So ang ginagawa ko lang po, pag natinik, wari, sumundot po sa lalamunan natin, ang gagawin ko po, pabayaan ko lang po siya. Pabayaan ko lang po siya na dumaloy, dahan-dahan. Kasi pagkasasabayan po natin yung lalo pong babaon yan. Ngayon naman po, kung ngayon po nakabaon ng ganyan, okay naman, nakaganyan po. Kasi dahan-dahan po yung mga yan. Pag dinak po natin yan, tutusok naman po pataas yan. Pag ganun. Kaya po, mangyayari, babaon po siya. Kasi, pipilitin palabasin eh. So ngayon, pabayaan lang po natin siyang dumalin. Nakatusok po siya ganyan. Bayaan po siyang dumalin na ganyan. Yan. Pag ganyan po, sabayan natin lunok. Tandaan yan. Bababa na po yung tinik. Yan na po ang aking kamunting kaalaman. Dahil matagal na po tayo kumakain nito. Isang beses pa to yung natinik. Yun nga po. Na nalunok ko. Na bigla akong dinahak. Bumuon siya. So nahirapan akong kunin. Pero nakatinik lang siya. Hindi naman ako ibig sabihin nagpatingin o nagpaano. Alam ko matatanggal din siya. Siguro mga 2 araw natanggal. Kasi kada kakain ako, nasusuka ako. Kasi sumasayad nga dun sa lalamunan ko. Kaya naman magsasalita ako. Sumasayad yung tinik dun sa ko. Tapos nasusuka ako. Hindi naman siya matanggal. So 2 araw pa siya natanggal. Kasi nga medyo nagsugat na. Kung saan na siya nabuhol. Ayan po. Ang tip ko lang po, basta pagkakain, natinik po kayo, pari natinik na. Hindi naman po agad bumabaon yan. Naramdaman lang po natin na, kasi syempre, sensitive yung ating alalamunan, konting tusok lang, nasak tayo. Pero hindi po siya nakabaon pa. So ngayon, hintayin lang po natin siyang, kung dito dumaloy na papaayon para kung lumunok ka, didiretso siya. Ganun po. Yun lang po ang aking suggestion o munting tip sa inyo sa kumakain po ng mga isda na matitinik. Basta po pag natinig kayo, huwag nyo pong pipilitin na idahak. Lalo po kayo mahihirapan dahil baka po mamaya nakaayon na po siya pababa, dadahak nyo po ay biglang tutusok po ganun. Gaganon po yun. Kaya bubabaon po siya sa lalamunan natin. Yun po ang pagkakaano ko sa akin. Naranasan ko po yan. Yun lang po ang aking tip sa mga kumakain ng isda. Yan. So hanggang dito lang po ang pagkain. Tutuloy ko po to. Yan. Bye-bye mga chup-chup. Ingat po. Chup-chup. Ingat po ang lahat. Sa mga OFW, ingat po ang lahat kayo. Lahat po kayo, ingat at God bless. At gabayan kayo ng Panginoon sa mga araw-araw na inyong ginagawa. Ayan. Lahat po tayo. Ayan. Bye-bye!